Okay, ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa mga vlogs ko. May mga comment. Dati, nung puro lang si BBM ang tinitira ko, si First Lady at saka si Tambaluslos, halos walang against sa akin. Pero nung nakita nila na neutral ako, both sides tinitira ko, may mga comment na ang comment, walang panindigan, mahirap daw yon, nasa neutral, may gulo ba talaga ang ating bansa. Marami silang sinasabi patungkol sa mga sinasabi ko na para bang sinusuportahan ko si Pangulong Marcos at tinatanong ko saan ba nagsimula ang problema. So ganito mga kasangkayan ko. Sa Samar kasi ang tawag yung kaibigan, sangkay, kasangkayan, ano. So mayroong isang nagbablog siya hindi ko matandang sangkay ang kanyang tawag, ano. Sagutin ko lang yung walang panindigan. Yung bang namagita nga, nasa gitna ka, wala kang bias, yun ba ay walang panindigan? Pakibigay nga opinion, hindi man doon sa nagsabi nun kung sino yung pagkaintindi nyo sa walang panindigan. Ang pagkaintindi ko sa walang panindigan na isang bagay na sinabi mo hindi mo kayang panindigan, or bagay na dapat mong ipaglaban, hindi mo ipinaglaban. Yun yung walang panindigan. Ang ginagawa ko both side tinitira ko. Now, bago tayo magbigay ng opinion, kilalanin nyo muna ang binibigyan nyo ng opinion o against doon sa tao na yon na magbigay kayo ng opinion. Kilalanin nyo muna, or total vloggers naman ako, tingnan nyo lahat yung vlogs ko kung pasok yung inyong opinion laban sa aking mga opinion, ano. Huwag lang yung sa isang discussion ko o isang vlogs ko ay hindi kayo makapag-analisar dyan kung ganun lang. Tingnan nyo. Pero pag tinignan nyo yung buo, ang mga sinasabi ko, makikita nyo kung ano ang panindigan ko. Sabi ko nga, neutral. Neutral ako. Pero mababasa nyo rin sa isang taong neutral kung saan talaga ang kiling niya. Yun yung dapat bigyan nyo puntos. Ano? Yun yung sana bigyan nyo puntos. Mga sinasabi nyo na si First Lady, binayaran ako. Paano ako babayaran ni First Lady? Siya nga ang kauna-unang tinira ko. Sundan niyo yung mga vlogs ko kung hindi umabot sa 40,000 yung views ko doon, mahigit. Dahil binira ko si First Lady. Ganun rin, kitang baluslos. Maabot sa 50,000. Pero nung hindi ko na tinitira si Tambaluslos at saka si First Lady, naging 3,000, 2,000 na lang. Bakit ko titirahin naman yung si Tambaluslos at saka si First Lady? Wala naman ako nakikita. Ala ka naman, paulit-ulit akong tirahin yun. Sinabi ko na alam lahat ng vlogs ko, sila na lang ang topic ko. Diba? Diba mga kasangkayan? Ibinira ko na si Tambaluslos, si First Lady, yung mga congressman na kumampi kay Kwan, sa mga komunista na kinulong yung dalawa, si Dr. Abadoy at saka si Ka Eric.
Binira ko yung mga kongressista. Oh, si Congressman Acop na isang idol ko. Binira ko. So yun ba, walang panindigan? O gusto niya lang manindigan ako na suportahan ko si Duterte? Hindi ganon. Hindi ganon ang opinion ko, hindi ganon ang vlogs ko. Ang tinitingnan ko ang sambayan ng Pilipino, ang ating bayan, hindi politician. Ha? Huwag tayo sa politician. Kasi nga, sabi nga ng ibang mga professor, pinaglalaruan lang tayo, ginagamit tayo. Normal, sumang-ayon ka, pero wag tayo magpagamit. Ano? Anong administrasyon ang walang korupsyon? Tanungin ko kayo, sagutin nyo yan. Anong administrasyon na walang problema, walang gulo? Sige nga. O yung aming 4.9 billion na hinahanap namin. Panahon pa ni Pangulong Duterte yun, 2017, 18. Oh. May ginawa ba siya? Action dyan? Wala. O baka hindi niya alam. O alam ng bata niya. Hindi ko na nasabihin. Nasa gobyerno yun eh. Hanggang ngayon. Oh. Yung corruption kay Pangulong Duterte, itong late na, wala na siyang ginawa action. Yun ang ipoprove ko na sa AAP na lang. Billion of pesos hinahanap namin. Although, pinarating ko na rin kay Pangulong Bongbong Marcos through his brother-in-law. Wala rin nangyari. Kasi hindi niya naman siguro trabaho yun. Pero, trabaho ng kanyang mga kanyang secretaries. Ano? So, lahat ng administrasyon may pagkukulang. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil dalawang mabibigat na leader, nagbabangayan sa mga posisyon. Posisyon lang ng pinagtatalunan nila eh. At saka pera. Ha? Pakinggan mo yung labang kay Duterte, marami ka makikitang korupsyon. Pakinggan nyo rin sa grupo ni Marcos, sabi nga rin nila na nauubos ang kaban ng bayan sa tayo kikilos. Pangulong Duterte, 6 years. Sa kanya, 1 year pa lang. Ngayon, pag mayroon result na corruption na within 1 year na lamangan niya si Duterte, ay talagang kikilos na tayo. Ang nakikita ko lang dito sa Mr. Marcos, malam niya. Yun lang yung nakikita ko dito. So, meaning, kung malam niya, lahat yan bagsak. Pero hindi pa rin nakikita natin ang buong katotohanan. Kasi isang taong pa nga lang eh. Mabigyan natin hanggang 2 years. O before 3 years. O 2.5 years. Pero sabi nga na iba, isang taon is enough to recover. Naghihirap ngayon. Mahal ang bilihin. Sabi ko nga sa inyo, dagdagan natin ng research. Kasi pag na-research ko, iba rin lumalabas. Pag dito na-research ko, iba rin lumalabas. Alin ba? Totoo. Sorry. So, mga kababayan ko, ang bayan natin ang bantayan natin, huwag sa politika. Okay, umayon tayo kay Pangulong Duterte, umayon tayo kay Pangulong Marcos. Kasi yun ang paniniwala natin eh. Pero huwag tayo magpadala sa kanila. Ang tingnan natin yung tama. Ha? Yung tama ang tingnan natin. Ang nabibirak pa man lang dyan sa administrasyon ni Marcos, una si First Lady, si Tambaloslos. Siyempre yung weak leader, yung mga congressmen. Oh, nabirak ko na yan. Alam nga na maulitin ko uli. Ha? Ang iba vlogs ko naman yung situation ngayon.
situation problem. Both side. Ano? Position lang yung pinagtatalunan nila, pinag-aawayan nila. Yung mga issues, that's part their strategy in alibi. Ha? Makasilip lang silang butas, palalaki nila, yan na yan para maging dahilan. Nasiraan ng isang tao. Nakita nyo ba yun? Huwag tayong maging bias. Huwag tayong maging politician. Hindi tayo politician unless you are a member of politics. No question na ako sa iyo. Pero kung you are a purely Filipino, a purely listener, ay dapat nasa gitna tayo. Kasi ang sinisiraan natin, Pilipino pa rin. Ang tinitira natin, Pilipino pa rin. Pero dapat yung mali. Tirahin nyo. Wala naman ang comment kung sinasabi nyo. Kaya nga, doon sa mga kuwang ko sa iyo, sa inyong mga sagot sa iba, totoo naman. Pero pag mali, kinakatwiran ko. Ganun tayo. Pag may nakita akong mali, yun ang bibirahin ko. At pag may nakita akong tama, yun ang purihin ko. Ganun lang. So, sinagot ko na yung mga issue na sabi nila na wala akong panindigan. Sabi nila, mahirap yung neutral. Sabi nila, may gulo ba ang bansa? Sabi ko, hindi mo natapos yatang pakinggan yung vlogs ko. Kaya nag-comment ka kagad. Sorry. Nag-comment ka kagad. So, mga kababayan ko, okay lang may vlogs. Kaya lang, ang vloggers ngayon, nababayaran. So, kayo na yung mag-determine kung sino bayaran. Ako, sinabayan nyo na, nabayaran ako ni First Lady. Kalimutan ko yung balsak sa kanya eh. Paano ako babayaran niya eh? Siyang kaunaw na tinira ko. Bago mag-election, tinira ko na siya. Ha? Tinira ko na siya bago mag-election. Nawala yung mga campaign pan. Ganun ba na pabor ako? Ako pro Marcos, pro Duterte. Sabi ko nga, yung city engineer ni Pangulong Digong, pinsan ko, Engineer Mitran, yung close security ni Vice President Sara Duterte, pinsan ko, police officer. Oh. Sa Marcos, wala. Mayroon yung baka masilip niya ako. Mayroon yung nabigyan niya ako ng scholarship dahil sa aking kagitingan nung ako'y bata na lumaban sa mga rebelde sa edad ko 13 anyos. Lumaban ako sa rebelde. Kasama ko ang Special Forces. 17 lang kami. Ang kalaban namin nasa more or less 400. Ako lang nag-iisang bata doon. At isang CSTF. 15 soldiers. Daming namatay noon. Kulang-kulang 100, 75. 150 ang wounded. Sa amin, isa lang ang natamaan. Yung body ko pa, si Den Pape si Antonio. Kabady ko sa pras kaming 3 araw na nakadapa. Makatayo lang kami, makaupo pagka gabi na. Okay, so much for that. Sinagot ko lang yung sinasabi nyo walang panindigan. Gusto nyo kasi
yung gusto niyo mangyari, sundin ko kagad. Hindi. May kanya-kanya tayong opinion. Opinion mo yun, so hindi tayo magkasalubong sa opinion, di, huwag niyo pilitin ang isang tao. Magsubaybay na lang tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. Yun yung tingnan natin lagi. Huwag tayo magpadala sa politician. Ginagamit lang tayo sa kanilang posisyon, sa kanilang hangarin. Pera ang pinagtatalunan rin dyan. Ha? So kung may paniniwala tayo sa isang politician, di tuloy nyo. Pero huwag tayo magpagamit. Yun lang yun. Maraming salamat.